Ang pangalan ni Troy Rosario ay palaging nauugnay dito sa Barangay Ginebra at dito sa Converge Fiber Excess. Pero may posibilidad pa rin na ito si Troy Rosario ay dito sa San Miguel Beer mapunta. Ito kasing laro ni Troy Rosario ay bagay dito sa San Miguel dahil sila ay nangangailangan ng isang power forward na merong 3-point shooting. Kung inyo maalala, yung mga kampyonato ng San Miguel Beer noon ay nakuha nila nung si Arwin Santos ang kanilang power forward. At ano nga ba ang ginagawa ni Arwin? Siya ay nando sa 3-point area sa perimeter at ipapasa sa loob kay Junmar at si Junmar naman aatake sa loob or kick out sa labas para kay Arwin sa kanyang 3-point shot. Kaya ganyan din itong si Troy Rosario. Mas maganda kung ito ay mapunta sa San Miguel dahil very accurate ito sa kanyang 3-point shooting at bagay sa SMB. Kaya ngayon, itong si Troy Rosario ay ino-offera na ng San Miguel Beer ng kontrata para sa kanila pumirma. Bagay naman itong si Troy Rosario at ayon dito sa mga reports na lumalabas, kung ang Ginebra daw ang mag-champion dito sa sa Governors Cup, ibibigay sa kanila si Troy ng SMC para ito ay masubukan yung Grand Slam. Pero kung matatalo ang Ginebra, malamang sa San Miguel daw mapunta itong si Troy Rosario. So yan ang aabangan natin kung magkatotoo man. Kung sakali na si Troy Rosario ay lilipat dito sa San Miguel Beer, ang laking bagay niyan dahil syempre itong si Troy Rosario ay isa doon sa mga players na talagang gusto na makuha ng San Miguel Beer. At kung sakasakali nila na mapili itong si Troy Rosario, magiging maganda yan para dito sa San Miguel. Lalo na at pwede na nilang i-trade yan itong si Vic Manuel o kaya si Rodney Brondial. Kapag nandiyan si Troy Rosario, yan ang magiging power forward nila. At pwede rin nilang kunin itong si Cade Flores bilang backup center. Kaya sa tingin ko dyan babagay itong si Troy Rosario sa San Miguel. Kaya abangan na lang natin kung matutuloy nga yung pagkuha nitong San Miguel Beer dito kay Troy Rosario at kung doon nga siya pipirma at maglalaro ngayon. Isang panalo na lang at kampiyonan ng Commissioners ng Governors Cup itong TNT Tropang Giga pagkatapos nilang tambakan itong Barangay Ginebra. Nakita natin dito sa game na to na umpisa pa lamang ay dinikta na ng TNT yung tempo at ang importante dito 31 minutes lamang naglaro itong si Ronde Hollis Jefferson. So ibig sabihin magiging fresh siya para dito sa game 6 kung saan susubukan ng TNT na tapusin na yung serye. Katulad ng mga naunang laro, yung depensa ng TNT ang naging susi dito sa pagkakapanalo nila at nalimitahan lamang sa 8 points itong si Justin Brownlee. Ito na ang pinakamababang output ni Brownlee sa kanyang karera dito sa PBA. At pagkatapos ng game, nakita natin si Brownlee na medyo iika-ika, napapalabas doon sa dugout at hindi nagpa-interview. Ang sabi ng iba, baka cramps lang yung nangyari kay Brownlee pero hindi pa natin natitiyak. At kung ikaw Ginebra, kinakailangan magdasal ka na ito hindi injury dahil alam natin kung gaano kahalaga si Justin Brownlee dito sa Ginebra. Ang naging problema doon sa game na yan, umpisa pa lamang kasi nakita na natin kung paano naging very intense itong TNT Tropang Giga. At alam din natin na mahihirapan naman talaga Ginebra na talunin sila ng 3 sunod at yun na nga ang nangyari. Kaya itong TNT ngayon, isang panalo na lang ay pasok na sa finals. Kung ikaw Barangay Ginebra, kinakailangan obviously all out na talaga para dito sa susunod na game para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa na manalo. Kaya ngayon, dito natin makikita kung itong TNT Tropang Giga ay kakayanin. Kung ikaw naman ang TNT, kinakailangan gustuhin mo dapat na siguraduhin na tapusin mo na sa Game 6 dahil kapag ikaw ay umabot ng Game 7, mahirap talunin ng Ginebra dahil yung presyo sa iyo mapupunta. At alam natin na si team ko napakahusay niyan pagdating sa mga Game 7 at syempre yung suporta ng crowd ay mapupunta sa Barangay Ginebra. Totoo nga ba na itong Magnolia Chicken Templado sa interesadong makuha ang big man ng Converge Fiber Access na si Ben Phillips? Si Ben Phillips ay dinraft nitong Converge Fiber Access pero hindi pa naglalaro sa kanila. Ang balita ay baka sa Disyembre pa ito mag-suit up para dito sa Fiber Access. Pero bago pa man yan mangyari, mukhang gusto nang kunin ito ng Magnolia Chicken Templados at baka ipalit nila itong si Jose Periobo o kaya yung iba pa nilang mga wingmen o kaya mga big men katulad ni Escoto. Dahil mukhang interesado itong Magnolia na magdagdag ng additional na players na pwedeng pang-backup dito kay Ian Sanggalang at Xavier Lucero. Yan ang nakikita nila na pwedeng magawa nito si Ben Phillips kaya yan ang gusto nilang makuha. Kung sakasakali na makuha ng Magnolia si Ben Phillips, ito ay magiging isang katulad ni James Laput. Yung sabihin na natin na medyo kailangan panghasain ng konti pero nandyan na talaga yung potential. Kaya yan ang gustong gawin ngayon ni Coach Chito Victolero
ang makuha ang 6'8 na player. Siyempre dito sa darating na Commissioner's Cup, unlimited yung height ng mga imports. Kaya nila gustong makuha si Ben Phillips para siyempre kung si Ricardo Ratcliffe ay magpapahinga muna sa bench ng ilang minuto, kailangan meron silang big man na papasok na magiging stable yung kanilang front court. At sa tingin ko babagay si Ben Phillips sa ganyang role. Kaya yan siguro dahilan kung bakit siya gustong kunin ng Magnolia. Kaya naman ang Converge, madali naman kung bitawan ito si Ben Phillips dahil ang dami nilang big men na paparating. Nandiyan na of course itong si Justin Baltasar, si Ronan Santos, itong si Jason Credo, nandiyan pa si Pau Havillonar, at yung mga big men nila katulad nila J.O. Ambohot, Keith Saldivar, si Patrick Mantenberg. Ang daming mga players na 6'5 and above itong Converge Fiber XS na pwede nilang magamit. Kaya kung ite-trade man itong si Ben Phillips, sa tingin ko ang magiging kapalit niyan ay wingman o kaya guard para naman ma-complement yung laro ni Shawnee Winston at ni Alex Stockton. Kaya yan ang isang posibleng trade na gawin ng Magnolia. Itong Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay very busy sa pagpapalakas ng kanilang line-up para dito sa darating na Commissioner's Cup. Naghahanap pa sila ng import na pwedeng magamit pero as of now ay kontento sila dito sa kanilang local line-up. Sa totoo lang maraming mga teams ang gustong kumuha ng mga players ng Rain or Shine mula doon sa kanilang big men katulad ni Luis Villegas at Keith Datu hanggang doon sa mga wingmen at guards nila katulad nila Gian Mamuyak, Felix Lemeti, Adrian Nocum, Jonor Clarito at yung iba pa. Dahil sabi nga nila parang interchangeable yung mga parts ng Rain or Shine. Kahit sino dyan pwedeng mag-start, kahit sino dyan ay pwedeng maging off the bench. Pero sa ngayon mukhang hindi interesado si Coach Yeng Guiao na gumawa ng trade dahil sa tingin niya ay maganda na yung rotation ng kanyang mga players. Kaya ito ang kailangan tignan daw mabuti ni Coach Yeng Guiao kung paano masisiguro na magiging maganda yung kanilang performance sa darating na Commissioner's Cup. Ang pinaka-importante siyempre sa Rain or Shine sa lahat ng PBA teams ay kumuha ng isang quality import. Bagay itong si Aaron Fuller dito sa Rain or Shine, dito sa Governor's Cup. Kaya sa tingin ko, ang kukuning import ng Rain or Shine para dito sa Commissioner's Cup ay katulad ni Aaron Fuller. Yung bang nagfo-focus lamang sa mga rebounding at inside game. Dahil yan naman talaga ang strength nila. Hindi kinakailangan ng maraming outside scorer ng import ng Rain or Shine dahil ang dami niyan dito sa ROS. Kaya sa tingin ko kapag ganyan ang nakuhang import ng Rain or Shine, malaki ang tsansa na sila ay magkaroon ng mas malaking sabihin na nating playoff run. Baka umabot na sila dito sa finals kung sakasakali. At yan naman talaga ang goal ni Coach Yeng Guiao. Kung ito'y matuloy, dito natin makikita talaga na magpe-pay off yung kanyang strategy na kumuha ng mga magagaling na players sa draft. At yun ang ginagamit. Kaya sa ngayon, itong Rain or Shine Elasto Painters, asahan natin na magiging isa sila dito sa mga top contenders ngayon para makuha ang Commissioner's Cup. Shout out kay Joseph Pineda, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Jonel Alagon at Celino Valles family. Binabati din natin si Malyari Mascareñas, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Anthony Alon family. Binabati din natin si Junjun, Angie Patpat at B-Boy Matas. Ireneo Salangsang, pati na rin si Malyari Mascareñas, Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Enju Dexter Domer, si Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Alicia Garcia, Michael D, pati na rin si Alfonso Dindin at Terdy Balaba, si Dalmacio de Guzman at ang iba pa natin taga-subaybay.